Praise God. Sige po, patuloy natin palapakan ng Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Ayan, nawala po ang aking laptop. Anyway, sige po. Sa oras ito, tayong lahat na yumuko, manalangin tayo. Purihin ka, Panginoon. Dinadakila ka namin, O Diyos. Sige po, purihin natin ang Diyos sa oras na ito. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Ama. Dinadakila ka namin, aming Diyos. O napakabuti mo ngang tunay, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Manalangin tayo, dakilang Diyos sa aming Panginoon, na siyang nagmahal sa amin. Tumawag at pumili sa amin mula doon sa magulong buhay. At inilagay mo kami sa kagilag-gilalas na liwanag at naranasan ka namin sa aming buhay. Muli po, Panginoon, sa amin pong pakikinig ng iyong salita, mangusap ka po sa amin, turuan mo ang aming puso na makasunod sa iyo. Lumalim pa kami, Panginoon, lalo, O Diyos, sa pagkilala sa iyo at sa aming paglilingkod sa iyo, Ama. Hayaan mo po, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, alam po namin may idadagdag kang muli sa amin. Palalakasin mo kami muli, idadirect mo ang aming buhay, Panginoon. At wala pong ibang maitaas sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo. Binabati po natin mga naka-online, bagamat humihingi rin po tayo ng paumanhin, sapagkat paputol-putol po yung ating internet, no? Yung ating pong ano ba tawag dyan? No, yung ating online, kaya po napuputol-putol dahil sa problema po ng ating internet. Pero please, bear with us, magstay lang ho kayo dyan. At ang prayer natin ay mula sa oras na ito hanggang matapos sa hindi po maputol ang Word of God ng Panginoon sa inyong buhay. Okay, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong series na sinimulan, Deeper, sabay-sabay nga natin sabihin Deeper. Because we want this year 2022, mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin. This year, 2022, mga kapatid, kaya may prayer and fasting tayo, kaya po tayo ngayon ay magkakaroon at ilolonsyon natin yung ating discipleship process sapagat gusto natin ng ating mga kamanggagawa, ang mga members ng JTG Manila ay lumalim pa kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, lumalim pa. Ayan. Excuse me po. Napag-usapan po natin noong unang linggo is about growing deeper in Christ. Yung ating pong paglalim pa sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo po, naging topic din po natin noong Wednesday na mayroong 4 na level ang mga Kristiyano. Yung non-Christians, yung tinatawag na baby Christians, yung carnal Christian at yung pong matured Christian. At ang mga matured Christian, ito po yung talagang ginagamit ng Panginoon. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-mature pa tayo. Kaya nga po deeper kasi ayaw na natin po nung kababawan. Pwede po ba isurrender natin kay Lord? Amen. Pwede po ba atin pong naisin that this year, 2022, we go deeper in Christ. And then last Sunday, napag-usapan po natin yung topic, a deeper love. Sabay-sabay sabihin, deeper love. Pag sinabing deeper love, tulad yung pinaka naging tema po natin nung Sunday, hindi lang ho tayo nagmamahal sa mga kamahal-mahal, hindi lang natin inaabot yung mga kaabot-abot, hindi lang tayo tumutulong sa mga kaya tayong tulungan din, kundi nagmamahal tayo kahit sa mga kaaway. May malalim na pag-ibig. Amen. Ngayon naman po, ating pag-uusapan, a deeper service. Sabay-sabay sabihin, deeper service. Malalim na paglilingkod. Okay? Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Kaya po may pastor, kaya po may mga lingkod ng Diyos na ipinadala. Sabi ganito, Ephesians 4 verse 11 to 12. Now these are the gifts Christ gave to the church. May inirigalo ang Panginoong Hesus. Regalo po mula kay Kristo sa iglesia ang ano? Apostles, prophets, evangelists, and the pastors and teachers. So itong 5 ito ay buhat sa Diyos. Ang pastor po, lagi natin ito sinasabi, sa times of refreshing, ang pastor ay hindi po galing sa Bible school. Ang pastor ay regalo ng Diyos para sa church.
Kaya pagka may pastor ka, ibig sabihin nirigaluhan ka ng Panginoong Hesus. Amen? So pwede man palapakan natin ng mga pastor. Ayan, salamat po sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Ano ngayon ang trabaho nila? For the perfecting of the saints. Kailangan ang trabaho ng mga lingkod ng Diyos, kaya ibinigay ng ating Panginoong Hesus upang dalhin ang mga anak ng Diyos, mga saints. Ang saints po, hindi po sila Saint Peter, hindi lang po sila Saint, yung mga santo-santita na nakinikilala ng ibang reliyon, kundi ang saint, sabi mo sa katabi mo, tayo yon. Yung mga pinaging banal ng Panginoon ay dalhin doon sa tinatawag na kalagayang nagmamature. Amen? At itong perfecting of the saints, pag pine-perfect tayo ni Lord, kaya alam niyo po, pinapayagan ng Diyos, tingin kayo lahat sa akin, sa ating paglilingkod kay Lord, sa ating pagsamba, buhay Kristiyano, as we go journey in Christ, marami tayong pagdadaan ng pagsubok. Nandiyan kayo? Marami tayong pagdadaan ng mga hamon sa buhay. Bakit? Pine-perfect ka ni Lord. Hinuhubog ka ni Lord. Amen? Para saan? For the work of the ministry. Pine-perfect tayo ni Lord upang tayo ay maging kagamit-gamit sa paglilingkod. Sabi sa katabi mo, kagamit-gamit sa paglilingkod. Now, why serving God is important? Kinuha ko po ito mula sa preaching ng ating Mami Manel at gusto ko lang ipaalala kasi napakahalaga nitong ilang bagay na bakit ba tayo kailangang maglingkod sa Diyos? Ano yung kaimportantehan nito? Okay? Number one, God designed us to serve. Sabi sa katabi mo, dinesign ka ni Lord para maglingkod. Ano sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 10? Nakikinig po ba kayo? Sapagkat, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Ito po yung pinaka-verse pagdating po sa paniniwala natin sa kaligtasan, that we are saved by grace. Okay? Sapagkat, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, anong ibig sabihin ng kagandahang loob? Para po sa iba mga kapatid natin. Ito po yung tinatawag na damdamin ng Diyos sa makasalanan na kahit namumuhi ang Diyos sa kasalanan, ay inabot pa rin tayo ng Panginoong Diyos. At ang kagandahang loob ng Diyos ay si Kristo ay isinugo sa atin bagamat tayo'y makasalanan pa. Pag sinabing we are saved by grace, tingin kayo lahat sa akin, hindi ikaw ang humanap sa Diyos, ikaw ang hinanap ng Diyos. Nandiyan kayo? Sabi ng Bible, tayo mga patay sa kasalanan. Wala tayong niisipan o wala tayong lakas para hanapin na Diyos. Sinabi nga ng Apostol Pablo doon sa Roma, walang humahanap sa Diyos. Pero dahil sa kagandahang loob, yun po yung biyaya, grasya ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved by grace through faith. Kaya sabi mo sa katabi mo, napakahalaga ng yung faith. Patatagin ang pananampalataya kay Lord. Iniligtas ka na ng Panginoon, ikaw naman ay manatiling matatag sa pananampalataya. Amen ba? Hindi mo trinabaho ang ikaw ay maligtas. Trinabaho yan ni Kristo nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa mamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Now, hindi pa pwedeng umistop lamang doon. I am saved by grace through faith. Iniligtas ako, hindi dahil may ginawa ako. Totoo yun? Wala kang ginawa, kaya ka tumanggap ng kaligtasan eh. Hindi ikaw ang unang humanap sa Diyos, hindi ikaw ang unang nagmahal sa Diyos. Ikaw ang unang minahal ng Panginoon. Sa kabilang hindi ka kamahal-mahal, minahal ka niya. May kausap mo ba ako rito? Bagamat hindi ka dapat iligtas, karapat-dapat tayo doon sa impyerno. Pero gayon na lamang ang kagandahang loob ng Diyos. Inabot niya tayo. Ngayon, hindi pa pwedeng ligtas ka na nang wala lang. May dahilan yung pagkaligtas sa atin ng Panginoon. Kasi hindi pa pwedeng mabaliwala
yung ibinigay na kagandahang loob ng Diyos sa atin. Anong sabi ng verse 10? Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos. May purpose palang pagkalalang sa'yo ni Lord. Amen? Nilalang ka niya, tapos nung nilalang ka niya at ikaw ay binigyan ng biyaya ng Panginoon, iniligtas ka niya. Bakit? No? Sabi niya dito, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nilikha tayo para kay Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So ang punto ganito, oo, naligtas tayo hindi sa ating mga gawa, pero hindi doon natatapos yon. Ipakita naman natin na tayo ngay ligtas sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti. May kausap po ba ako rito? Kaya ang totoong naligtas, sabi sa katabi mo, ang totoong naligtas, gumagawa ng mabuti. Amen? Ang totoong naligtas, hindi pwedeng hindi mo, basta ako ligtas, basta ako kahit uminom, kahit ako ay mambabae, ligtas ako. Hindi totoo yun. Nandiyan kayo? Amen? Kailangan maipakita ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng gawang mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ibig sabihin, kaya tayo buhay, kaya tayo ipinanganak sa mundong ito, iniligtas sa biyaya ng Panginoong Diyos sa ating buhay upang ialay natin ang ating buhay sa paglilingkod. Nag-gets niyo yung talatang yon? Binigyan tayo ng pastor. Nalagay ka sa church. Na born again ka. Hindi ikaw ang humanap sa Diyos. Hinanap ka ng Diyos. Binigyan ka niya ng regalo ng Panginoon. Talento, binigyan ka niya. Bakit? At iniligtas ka ni Lord upang yung buhay mo, sabi sa tabi mo, huwag mong sayangin. Yung buhay na binigay sa ni Lord. Para saan yung buhay na yan? Maglingkod sa Kanya. Ito sabi doon sa English, Ephesians chapter 2 verse 10, yung pinagdidiinan natin kanina, for we are God's handiwork. Ibig sabihin, pag tinignan mo naman sa English translation itong talatang ito, ginawa ka ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang kamay. Hinubog ka niya. Amen? Nilagyan ka niya ng talento. Ikaw, kaya kung ano man ang itsura mo ngayon, kung ano man ang iyong height, kung ano man ang iyong itsura, kung ano man ang iyong gift, yaan ay dahil may purpose si Lord. Kaya, alam niyo po, huwag kayo maiinggit kung ikay pandak sa matatangkad. May purpose si Lord eh. Nandiyan kayo? Huwag kayo maiinggit kung ikay maitim at yung iba'y maputi. Huwag kayo maiinggit kung pangu ka. Yung ilong mo parang putik na binato sa pader. Kung anong hugis, bahala na. Huwag kang mainggit. Nandiyan kayo? Hindi, huwag mong baguhin kung ano yung meron ka. Kasi yan ay regalo sa iyo ng Diyos. Hinubog ka ng kamay ng Panginoon. Para saan? Created in Christ Jesus. Inilikha tayo ayon sa gusto ng Diyos para sa atin. Inilikha para kay Kristo Jesus. Para saan? To do good works. Kaya ang pananampalataya, kailangan laging may kalakip ng mabuting gawa. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin mananampalataya ka pero hindi ka gumagawa ng mabuti. Hindi mo pwedeng sabihin born again Christian ka pero hindi ka naglilingkod. You are created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Inuna na ni Lord yung assignment mo bago ka pa nilikha. Nag-gets niyo yun? May assignment, may purpose, at itong purpose na ito, nakita ni Lord na kailangan may gagampan nito, kaya hinubog ka ni Lord para doon. Yun yung makikita mong may purpose ang buhay mo. May purpose bakit ka tinawag ng Diyos. May purpose bakit ka nasa mundong ito. Hindi para yumaman. Kung ang purpose mo yumaman, para pa rin sa paglilingkod kay Lord.
Kung ang purpose mo'y sumikat, hindi para sa iyo yan. May purpose si Lord para bakit ka pinasisikat ni Lord. Amen? We are not saved, tandaan nito, by serving, but we are saved for serving. Ano ibig sabihin yan, pastor? Hindi tayo naligtas dahil naglilingkod tayo. Kundi, tayo ay iniligtas para maglingkod. Magkaiba yun eh. Hindi mo pinagpupursigihan ang kaligtasan. Ginawa na ng Diyos yun eh. Pero, ang mga ligtas ay maglilingkod. Tanya kayo? Kaya ang totoo po, tingin kayo na sa akin, actually gusto ko sabihin ito sa dulo, pero gusto ko nang sabihin ngayon. Ang totoo, listen to me, tingin kayo lahat sa akin, maging sa mga nanonood. Ang katotohanan, ang mga totoong ligtas, nakaranas ng Kristo sa kanilang buhay, hindi mo kailangan may ka-J-group ka bago ka maglingkod. Naalala ko noon, wala naman kaming J-group noon. Wala naman kami yung mga accountability group na may magpapaalala sa iyo bago ka mag-devotion. Wala kami noon. Wala kami na may mag-check sa amin. Nag-devotion ka na ba? Wala kami noon. Nung panahon noon, walang ganoon. Hindi naman po katandaan na ni pastor, pero naabutan ko pa noon na hindi pa uso ang cell group. Walang nag-check sa amin. Walang tumatawag sa amin na magkikita tayo, papaalalahan ng kita ng Word of God. Walang gumagano sa amin. Alam niyo po kung bakit kami nakapagpatuloy sa paglilingkod? Karanasan tungkol kay Kristo. Naging totoo si Kristo sa amin. Naranasan namin totoong naligtas. Kaya iba dito, totoo lang, hirap na hirap kang maglingkod. Hirap na hirap kang isurrender ang buhay mo. Baka kasi hindi ka paligtas. Hello? Kasi kung naiintindihan mo na yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, magdudulot ito sa iyo ng paglilingkod. Pangalawa, why serving God is important? God gifted us to serve. Niregaluhan ka ng Diyos, binigyan ka ng talento ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. 1 Peter chapter 4 verse 10. As each one has received a special gift. Nababasa niyo ba yon? Na ang bawat isa ay tumanggap ng special. Hindi lang basta, ano ba yung sabi nung iba? Yung, di ba, sa siopaw, merong special at saka merong ano? Ha? Oo, hindi special. Regular. Sabi sa kata mo, hindi ka regular. Special ka. Di ba ang special sa siopaw, naalala ko lang itong bigla, ha? Sa special siopaw, merong pula. Alam mo special? Merong dot na pula. Alam nyo ba, nilagyan kayo ng dugo ng Panginoong Jesus, kaya kayo special. Hindi dahil kayo ay special person na may kakaiba sa inyo. Naging special tayo dahil sa ating Panginoong Jesus na nasa atin. Kasi kung titignan ka na ikaw lamang at wala si Kristo sa'yo, walang ka-special sa'yo. Nandiyan kayo? Sabi sa katabi, walang ka-special sa'yo. Pero dahil tinanggap natin si Kristo, kasama na noon ang banal na Espiritong inilagay sa atin at binigyan niya tayo ng special gift. Para saan? Minister it in serving one another as good steward of the manifold grace of God. Ganun pa rin, babalik ka pa rin sa biyaya ng Diyos eh. Niligtas ako ng Diyos, pinatawad ako ng Panginoon, minahal ako ng Diyos, binago niya ako, at ngayon meron akong regalong tinanggap kay Lord, may talento ko, gagamitin ko para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mga may gift kumanta ka kay Lord. May mga gift sumayaw ka kay Lord. Gifted ka, sabi ng Bible, ang mga binigyan ng kaloob, mangaral ka. Ang binigyan ng kaloob na mag-lead ka ng may kahusayan. Ang binigyan ng Panginoon ng kaloob na maging magbigay ka ng buong puso. Mag-gifted din. Gift din pala yung pagiging giver. Alam mo yun, isa yan sa masarap na gift. Yung gifted ka na maging mapagbigay. Sino gusto yung gift na yan? Ipinapractice yan. So, kung ano yung gift sa'yo ni Lord, dinisay ka ng Diyos, bakit? Para maglingkod sa Kanya.
Pangatlo, Jesus as our vision is our example. And He showed us how to be a servant. Matthew chapter 20, verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sabi rito, kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi para paglingkuran, upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa marami. Si Jesus pala ang example natin pagdating sa paglilingkod. Bagamat siya'y hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, may lalang ng lahat ng sanlibutan, ng buong sanlibutan, ay naging tao, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Kaya naman, sabi ng Panginoong Hesus, kung anong ginawa ko, gawin nyo rin. Anong punto? Kailangan iwanan mo yung kalagayan mo sa paglilingkod. Minsan nahihirapan ka sa paglilingkod kasi tinitignan mo yung kalagayan mo. Kilala ako, sikat ako, may pangalan ako, pogi ako, maganda ako. Wow! Di ikaw na. Nandiyan kayo? Iwanan mo yon. Busy ako, marami akong kailangan gawin, may mga pangarap pa ako. Hello? Walang pinakamasarap at pinakamataas sa pangarap, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kundi paglingkuran ng Diyos. Pag dumating ka na sa ganung punto ng pag-iisip at paniniwala, sasabihin ko, nagmamature ka sa paglilingkod. Yan ang pinakamataas na tawag ang paglingkuran ang Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Sabi sa katabi mo, stand firm. Ulitin mo, parang di matatag. Sabi mo, stand firm. Manatili tayong matatag. Let nothing move you. As we go deeper in Christ, as we go deeper in love, as we go deeper in serving the Lord, walang dapat mag-alis sa atin sa Kanya. Hindi ka dapat mabilis matisod. Hindi ka dapat mabilis umayaw. Sabi mo sa katabi mo, itigilan mo na yan, yung mga drama mo sa buhay. Yung mga drama natin, totoo lang, minsan nagiging dahilan bakit tayo ay mabilis manghinawa sa paglilingkod. Kakapanood mo ng K-pop yan K-drama pala, sorry. K-pop, yung pala mga sumasayo sa'yo yun. K-drama. K-drama mo yan Kakapanood mo ng mga teleserye, kaya tingin mo sa buhay mo, teleserye din Nandiyan kayo? Nothing, sabi doon, let nothing move you. Walang dapat mag-alis sa'yo. Always give yourself fully to the work of the Lord. Lagi mong ibigay ang iyong sarili, buong-buo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa katabi mo, hindi nahahati. Hindi 1/4. Buong-buo. Sabay-sabay sabihin, buong-buo. Hindi pa pwedeng nahati. Nandiyan kayo? Iba kasi naglilingkod, ang bilis talagang, hindi kasi stand firm, hindi, yung na mabilis silang masway. Kaya paglilingkod, hati. Sabi mo sa katabi yung buong buo. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam nyo ang inyong paglilingkod, kaya huwag kang mamumove, huwag kang mag-stand firm ka, huwag kang papayag na ikaw ay mabuhay ng anumang bagay, sapagkat yung ginagawa mo paglilingkod na hindi mawawalan ng kabuluhan. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Tandaan nyo yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi mawawalan ng kabuluhan. Mawawalan ng kabuluhan ng pagtatrabaho mo sa mundo, pero paglilingkod mo kay Lord, hindi. Nandiyan kayo? Mawawala na kabuluhan yung mga ginawa at inipon mo sa mundong ito, mga material na bagay. Mawawala lahat yan. Kakainin ng tanga yan. Nandiyan kayo? Ano yung kakainin ng tanga? Yun yung kalawang. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-ipon na kayamanan sa mundong ito, sapagkat sa mundong ito may kalawang, may tanga. Kakainin ng mundong yan. Ang mga kayamanan ninyo, bagkus mag-ipon kayo na kayamanan sa langit. At paano yung pag-ipon ng kayamanan sa langit? Paglilingkod mo ng buong buo. Sabi sa katabi mo, paglilingkod ng buong buo. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya, alam nyo,
2022, JTG Manila, workers, leaders, members, tayo pong lahat, lumalim tayo sa paglilingkod kay Lord. Sabay-sabay sabihin, deeper in service. Mas malalim, mas matatag, hindi nabubuwag, hindi naiaalis, hindi natutumba. Hello? Walang magpapapigil. Hindi ka magpapapigil. Sabi sa atin mo, hindi magpapapigil. Minsan, totoo lang labahin lang, pigil na bigil ka na sa paglilingkod eh. Nandiyan kayo? Yung iba, pamasahe lang, na-stop na sa paglilingkod. Natutuwa ako sa iba, walang pamasahe, pero dahil committed sila sa paglilingkod, handa nilang lakarin kahit ano. Umulan, bumagyo, makikita mo na sa church yan. Iba, umambun lang, wala na eh. Let nothing move you kahit pandemic, kahit COVID-19, kahit Omicron, kahit transformer pa yan. Ano yun? Yung Decepticons, ano pa isang grupo? Autobots, kung ano magiging pangalan ng COVID-19 na yan. Pero sabihin sa katabi mo, hindi ako mai-stop. Hindi ako maihinto sa paglilingkod sa Diyos. Sabagat hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isang araw, gagantimpalaan ng Diyos ang mga tapat na naglingkod sa Kanya. Pangako ng Diyos yan. Kaya may malalim na paglilingkod eh. Yung malalim na paglilingkod. Hindi ito yung nadadala ng emosyon lang. Malalim na paglilingkod, hindi yan yung grupo-grupong paglilingkod. Ang sarap maglingkod pag grupo-grupo eh. Di ba? Sama-sama kayo, naglilinis talaga. Pero pag ikaw na lang mag-isa, kasan sila? May malalim na paglilingkod. Nandiyan kayo? Kahit wala yung crush mo, hindi ka nandun nakatingin, wala crush, wala sa akin yan. Nandiyan kayo? Kahit walang love gift. Salamat sa JTG Manila family. Mga workers dito, hindi ito nakabase sa mga love gift. Hindi tulad ng ibang simbahan, hindi kayang tumugtog pag walang love gift. Hindi kayang maglingkod kung walang pera involved. Sabi sa katabi mo, hindi tayo yon. May malalim na paglilingkod. Ito isang bagay na sinabi ng Panginoong Hesus na malalim na paglilingkod pa. Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Pag nagbigay ka, huwag kang ipokrito, tulad ng mga nasa mga Pariseo, mga nasa Sanhedrin, na kapag nagbibigay sila, kumakalembang pa yung simbahan. Dang, may mga binigay kami. Sabi rito, bagkos, kapag nagbigay kayo, hayaan nyo yung kaliwang nagbigay, huwag nyo nang ipalam sa kanan. O yung kanan na nagbigay, huwag nyo nang ipalam sa kaliwa. So that your serving may be in secret. Sabay-sabay sabihin, serving in secret. Ito yung isa pang malalim na naglilingkod ka na kahit walang nakakakita. Ito yung isang klase ng disciple ng Panginoong Hesus na reliable, dependable. Ito yung klase ng paglilingkod na mayroong kalaliman. Kasi bakit? Hindi ito nakabase sa palakpakan ng tao. Hindi ito nakabase sa posisyon. Hello? Huwag kayo maglingkod kasi nagnanasa kayo ng posisyon. Palpak agad ang paglilingkod mo. Magsisipag ako. Papakita ko kay pastor kasi isang araw magiging pastor ako. Sabi sa katabi mo, deeper service, serving in secret. Pakipindot.
Deeper serving in secret. Ito yung isang malalim eh. Yung naglilingkod ka kahit walang kasama. Kaya nga sabi ko kanina, ngayon lang naman yan nauso yung cell group, totoo lang. Pero noon naman, naglingkod kami kay Lord. Walang yung grupo-grupo na, o tayo salamat may ganyan na kasi biblical din naman yan. Pero maraming Kristiyano nakadepende lagi ang faith nila sa ibang tao. Pag hindi mo na pinalo up, wala na sa church. At ang sasabihin pa, kaya hindi naman ako nakating kasi hindi ako natawagan ni Jacob, leader ko eh. Nandiyan kayo? Kaya ako na-stop kasi hindi naman ako na-follow up nila, alam niyo na, yung leader ko sa ministry. Laging nandoon sila nakatingin lagi, na laging meron silang kailangan nakasuporta sa tao. Pero may malalim na paglilingkod na dapat nating ilagay sa ating mga puso. Kahit wala kang kasama, kahit walang nakakakita, kahit mag-isa ka lang. Bakit totoo sa iyo si Kristo? Naranasan mo siya sa iyong buhay, naunawaan mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, kahit mag-isa ka na lang. Hello? Kasi ayaw ni Lord yung pa-impokritong paglilingkod. Nung sinabi ni Jesus ito, sa Matthew chapter 6, Jesus is addressing the issue of authenticity and motives. Ang gustong i-address kasi ni Lord, yung puso Yung authenticity, ibig sabihin yung pagiging totoo na motibo sa paglilingkod. Kasi totoo lang, pwede kang madaya sa mundong ito na akala mo naglilingkod ka ng totoo pero mayroon palang motibo yung puso. Para ba yan sa pangalan? Para ba yan sa kasikatan? Para ba yan sa posisyon? Para ba yan sa pera? Wala ka namang purpose, wala ka namang makita gusto mong gawin sa buhay, kundi ito na lang, maglilingkod na lang ako. Parang isang last option mo lang siya. Ang ina-address din ng Panginoong Hesus dito, yung authenticity ng motibo. Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 4, give in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Verse 6, pray in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Fast in secret. Kasi nung unang panahon, pag nagpa-fasting sila, halatang-halata. Mag-aahit ng buhok sa ulo, maglalagay ng abo, magbibihis tatanggalin yung mga marangyang damit nila, magbibihis sila ng sako, uupo sila sa isang tabi, papakita nilang, fasting ako ngayon. Sabi ni Panginoong Hesus, puro mga ipokrito. Kasi gano'n yung mga Sadduceo at Pariseo noon Nalala niyo yung pumasok sa templo? Sabi ng Pariseo, Panginoon, hindi ako tulad nitong, itong tax collector na ito, maniningil ng buwis. Ako, Panginoon, nag-aayuno ako lagi. Nagpapasing ako. Panginoon, nagbibigay ako ng akika po. Lahat ng kanyang ginagawa, pinagmalaki niya kay Lord. Sabi ng Bible, nang lumabas ang dalawang ito, kasi yung isa, yung maniningil ng buwis, dinadago ka ng kanyang dibdib at umiiyak sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat dapat sa iyo nang lumabas sila kinalugan ng Diyos yung tax collector. Kasi ang nakikita nila sa atin yung motibo Hindi masama ang magbigay, hindi masama ang mag-pray, hindi masama ang magpasig. Kailangan natin gawin yan, pero dapat gawin ng tama ang motibo at puso kay Lord. Bakit? Lagi natin ito sinasabi, buhat sa ating Bishop Boy Ramos. At isa na po sa ating values, sa paglilingkod, puso ang puhunan. Sabi mo sa katabi mo, sa paglilingkod, puso ang puhunan. Hawakan natin ang ating puso. Yan ang tinitignan ni Lord. Hindi niya tinitignan yung background mo. Hindi niya tinitignan yung pangalan mo. Hindi niya tinitignan ang itsura mo. May purpose si Lord. Bakit ka nandiyan sa ganyang kalagayan? Bakit may ganyan ang itsura mo? Ano naging background mo? May purpose sa si Lord. Pero ang gustong makita ni Lord yung puso mo. Nandiyan kayo? Kaya nga yung paglilingkod, sabi ni Lord, mas gusto niya yung serving in secret. May malalim na dahilan ba't ka naglilingkod. God doesn't want sacrifices. He wants our heart.
Hindi gusto ni Lord yung puro ka sakripisyo. Sige, lahat na ibinigay mo. Lahat ng oras inilagay mo na. Pero yung puso mo pala, kaya pala ganun. Gusto mo magpasikat lang. Hosea chapter 6 verse 6, I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burn offerings. Sabi ng Panginoon. Sabi niya rito, gusto ko ipakita mo yung pag-ibig, hindi yung iyong sakripisyo. Marami kasi that time, no panahon ni Hosea, naghahandog sila ng mga handog kay Yahweh. Lahat kaya nilang sunugin ng mga pag-ahandog kay Yahweh, pero yung puso niya, ginagawa lang nila yon kasi yun yung nakaugalian. Pero hindi mula sa puso. Kaya sabi nila, mas gusto niya yung makilala mo ako kaysa doon sa burn offering na yon. Kaya kahit anong pagpapagal mo, ano man ang gawin mo sa church, pero pag mali ang puso mo, hindi mo talaga siya love. Nandiyan kayo? Ang sarap kayo naglilingkod ka kasi mahal mo lang si Lord. Nandiyan kayo? Yung bang mahal mo lang si Lord. Kaya ka naglilingkod. Totoo yan naman talaga yung ugat ng matatag na paglilingkod, yung mahal mo si Lord. Hindi dahil naghahangad ka ng anumang bagay, kundi dahil, Lord, may ginawa ka sa akin, niligtas mo ako. Pinagpala mo ko, kinahabagan mo ako. Psalms 51 verse 16 to 17, you do not desire a sacrifice, so I will offer one. You do not want a burnt offering, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart. Kaya sa paglilingkod, puso ang puhunan. Anong sabi ng Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done in love. Sa lahat ng iyong gagawin, mga JTG Manila workers, mula sa mga sumasayaw, kumakanta, naglilinis ang simbahan, nagkakamay, nagbibigay ng sobre, o naman ang tungkulin ginagampanan natin, tayo man ay nagko-connect para doon sa mga bago, o ano man ang ginagampanan natin sa loob ng simbahan, J-group leader ka man, gawin natin lahat ng ito ng pag-ibig. Nandiyan kayo? Sabi doon, let all that you do be done in love. Ginagawa mo kasi ng mahal na mahal mo si Lord at mahal mo ang iyong kapwa, wow! Sabihin ko sa iyo, dumalalim ka kay Lord. Kaya huwag kang maglilingkod dahil lamang sa napilitan ka, dahil lamang sa sama-sama, may bago kang kaibigan, ang cute ng kasama mo sa church. Hindi kayo? Hindi lang dahil, listen to me, hindi lang dahil gusto mo yung ginagawa mo. Kasi madaling gawin yan, gusto mo? Yung ginagawa mo, madali yan. Madaling gawin. Gusto mo Nandiyan kayo? Pero paano na kung i-assign ka nila sa bagay na hindi mo gusto? Papatuloy ka pa rin ba? Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work heartily. Ano man ang iyong gawin mo ng buong puso. As for the Lord and not for men. Huwag kayo maglingkod sa tao. Huwag kayo maglingkod para kay pastor, kay pastora, kay daddy, kay mommy, kay Jacob leader, ministry head. Huwag kayo maglingkod sa kanila. Nandiyan sila para gabayan tayo. Nandiyan sila para paalalahanan tayo. Makinig tayo sa kanila. Magpasabit tayo sa kanila. Pero yung ating puso ay naglilingkod sa ating Panginoon. Knowing that from the Lord, pag ginawa mo ito, na alam mo kay Lord mo ginagawa, you will receive the inheritance of your reward. You are serving Lord Christ. Kaya sabi ng Matthew chapter 6 verse 4, that your serving may be in secret. Kapag ginagawa mo ito ng palihim, walang nakakalam, walang pinagmamalaki. Totoo yung puso mo kay Lord. Mahal mo lang si Lord. Sabi niya, and your Father who sees you in secret will reward you. Listen to me. Mga naglilingkod kay Lord, hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Napagod ka sa paglilingkod, hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Basta tama yung puso mo. Gutom na gutom ka, pero sige pa rin sa paglilingkod. Di mo alam kung paano ka makakakain, nagpaparinig ka na doon sa mga kasama mo, pero parang mga bingi sila. Okay lang.
Hindi mo alam paano ka makakauwi kasi wala kang sepamat. Okay lang. Nandiyan kayo? Wala naman tumatapik sa'yo. Ang galing ng ginawa mo, ang sarap ng niluto mo, ang ganda ng dinesign mo. Wala mang gumaganong sa'yo. Nakita yan ni Lord. At ang Diyos ang maggagantimpala sa iyong ginawang paglilingkod. 2 Chronicles chapter 15 verse 7, but you, be strong and do not let your hands be weak. For your work shall be rewarded. Huwag nating hayaang mapanghinaan tayo. Yung kamay, sumisimbolo ng yung ginagawa kay Lord. Taas ang kamay. Huwag mapanghinaan yung ginagawa mo kay Lord. Yung parang hinang-hina ka na. Darating yan. Totoo naman sa buhay ng mga naglilingkod kay Lord, dumarating ang minsan tayo na panghihinaan, pero mahalaga, magpatuloy ka lang. Dumiretso ka lang. Sa kabila ng hihina ka, lumabang ka pa rin sa laban ng pananampalataya. Dadada pa, pero hindi tuloy ang nalulugmok, bumabango ka pa rin. Amen ba? Bakit? For your work shall be, sabay-sabay sabihin, rewarded. Sabi sa katabi mo, your work shall be rewarded. Alam niyo, pinakamasarap na reward, hindi yung dito lang sa lupa eh. Hello? Kasi dito, matatapos ang palakpakan. Kahit palakpakan ka ng 1 oras, matatapos yan eh. 1 oras, oh. Para sa pangalan mo. Matapos 1 oras, pag na sila, wala na, tapos na yun. Tama? Gantimpala, reward, palaki. Pagtanggap mo, wala na yun. Pag-uwi mo, sasabit mo, titignan mo, nakaka-proud. Tapos na yun. Nandiyan kayo? Binigyan ka ng titulo. Sabi ko sa'yo, tapos ninyo, matatapos ninyo. Nandun na yung pangalan mo, nakadikit na yung titulo. Ikaw si such person. Pagka wala, tapos na rin yun. Bishop, Reverend, Apostle, Pope, Archbishop. Tapos din yun eh. Ikinala ko lahat, bawat taon, gusto niya magpatalaga. Bawat taon talaga. Every year, pataas ang pataas. Una, Reverend, sumunod, naging Bishop, sumunod, naging Apostle. Taon-taon yun. Sabi ng usapan namin minsan, ano kayang kasunod? Ngayon kasi Apostle na siya. Baka maging Mesaya na yan. Hindi Mesaya, may sayad. Tapos yan eh. Pero ang pinakamasarap na gantimpala sa atin ay ang ating Panginoong Hesus mismo ang magpuputol sa atin ng gantimpala. Siyang ating pinaglingkuran na hindi man natin nakikita ngayon. Pero sa puso natin, pinaglilingkuran natin siya ng may katapatan. Siya mismo ang magpuputol sa atin na korona ng pagtatagumpay. Yun ang pinakamasarap na regalo. 1 Corinthians chapter 3 verse 14. If anyone's work which he has built on it endures. Kaya yung paglilingkod mo, kailangan patatagin mo talaga eh. Kasi dadaan yan sa apoy. Nandiyan kayo? Yung mga ginawa mo, isasalang yan ni Lord isang araw. Doon sa tinatawag na Bema Judgment, pararaanin yan sa apoy. Kung yung paglilingkod mo ba, totoo, pagod na pagod ka, Lord, pagod na pagod ako, kita mo ha, pawis sa pawis ako, kakasayaw. Titignan yan sa apoy, titignan yan ng Panginoon, kung totoo ba yan. At makikita doon, aba, kaya ka pala pagod na pagod, pawis sa pawis ka, nagpapakyut ka lang pala. Sunog yung ginawa mo. Walang gantimpala. Hello? Hello? Kaya ka lang pala laging umaaten kasi nandun yung crush mo. Sunog. Nandiyan kayo? Nagbibigay ka, pinakikita mo pa yung pagbibigay mo, pero nakita sa ano, kasi papakita yan eh. Nakita, hindi pala totoo yung pagbibigay mo, hindi tapat. Sunog. Binawasan mo pa. Basta masabing nagbigay ka lang. Eh, wala naman makakaalam eh. Sino bang makakaalam? Ikaw lang. At sasabihin mo pa, Lord, naiintindihan mo na basta ako magbibigay sa'yo. Sunog! Andiyan kayo? Kahit magpuyat ka pa, magpagal ka pa,
pag hindi naging tama, hindi dumaan, hindi nag-endure, pag pinaraan ito sa apoy, you will not receive a reward. Pero sa mga naging tama ang puso sa paglilingkod, na ang puso nila ay bigyan lamang ng karangalan ng Diyos dahil mahal na mahal nila ang Panginoon. Pag pinaraan sa apoy yan, dadalisay yan at tatanggap ka ng gantimpala. Kaya sabi ng Hebreo 12:28, 12 verse 28, therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, yamang tumanggap kayo ng kariyaang hindi masisira, hindi magigiba. Let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. Yamang tumanggap kayo ng kariyaang hindi nasisira, hindi natitibag. Ipakita naman natin ang ating pagpapasalamat sa Kanya. Na magbigay tayo, mag-offer tayo sa ating Panginoong Diyos ng karapat-dapat, katanggap-tanggap na paglilingkod. Mga kapatid, tinanggap natin biyaya ng Diyos, hindi natin kayang bayaran. May kausap mo ba ako ngayon? Hindi natin kayang bayaran anuman ang ating igawin. Ihandog man natin ang ating sarili bilang susunuging buhay sa harapan ng Diyos. Kulang pa rin eh. Ang gusto lang ni Lord sa atin, maglingkod ka ng karapat-dapat, ng may paggalang, ng may paghanga sa pinaglilingkuran mo. Amen? Yung bang, hindi ka nangihinawa. Malalim na paglilingkod. Hello? Yung hindi ka nagsasawa na kahit na anong mangyari. Pulaan ka man ng iba, pagalitan ka man ng iba, tuloy ka lang. Iba kasi napagalitan lang, nakantila ng konti, yung ego. Ayoko na. Yan pala dito, yung church eh. May favoritism kasi. Hello? No. Mali isipan yan. Hindi tayo naglilingkod sa tao. At wala ritong palakasan. Lahat tayo nagpapalakas kay Kristo. Huwag kayo magpalakas kay pastor, huwag kayo magpalakas kung kanino mang mga leader akala nyo magbibigay sa inyo na karangalan. Hindi. Ang Diyos ang nakakakita ng inyong ginagawa at ang Diyos din ang maggagantimpala at magpo-promote sa inyo. Ang promotion na hindi galing sa tao, tandaan nyo yan. Hindi galing yan sa South, North, East, and West. Hindi galing dun yan. Galing yan sa Panginoon ang promotion. Luke chapter 17 verse 10. So, you also, when you have done everything, ito dapat ang puso eh. Ikaw, pagkatapos mong gampanan ng lahat ng bagay, you were told to do say. Ikaw na ginawa mo lahat ng mga bagay na dapat mong gampanan. Ito dapat ang iyong sabihin. We are unworthy servants. We have only done our duty. Ito yung pusong tama kay Lord eh. Malalim na paglilingkod. Ginawa mo ng lahat, pero magmapakumbaba ka pa rin kay Lord na, Lord, sabi mo, di ako karapat-dapat sa'yo. Ako'y isang lamang alipin na walang kabuluhan. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Amen. Pag ginagawa mo yung tungkulin mo, totoo lang, may maiinis sa yung iba, may magagalit sa'yo. Tama? May mag-iinggit sa'yo, may magsasabi sa'yo na kung ano-ano. Okay lang. Nandiyan kayo? Basta gawin natin yun sa ating Panginoong Jesus. Kaya alam nyo, sikreto ng isang malalim na paglilingkod, dito na ako magtatapos. Always be passionate for Christ. Sabay-sabay sabihin, always be passionate for Christ. Lagi tayong magkaroon ng, alam mo yung pag sinabi mong passionate, lagi kang in love, lagi kang nagnanasa tungkol kay Kristo. Yun yung malalim kasi. Pag ang paglilingkod mo, umuugat lamang at ang pundasyon nito'y tao, ministry, talento na gusto mong gawin lang kay Lord, magpasikat, magtayo ng pangalan, di ka tatagal. Ikausap mo ko rito? Always passionate for Christ. Kasi sabi nga natin, at ito dapat ang maging puso natin lagi, mga naglilingkod. Naglilingkod tayo, hindi dahil buhay na natin ang maglingkod, kundi si Kristo ang ating buhay, kaya tayo
naglilingkod. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi dahil sa buhay mo lang ang maglingkod. May mga tao, binuhay na nilang maglingkod. Nandiyan ang mga fireman. Buhay nilang maglingkod. Hindi malaking sweldo, nakatayapang buhay nila. Nandiyan ang mga doktor, ang mga nurse, lalo sa panahon ngayon ng COVID-19, buhay na nilang maglingkod. Ang liit-liit na kanilang tinatanggap na sweldo, mga guro, ginagawa nila lahat ng bagay na yan dahil mahal nila kanilang profesyon, mahal nila kanilang ginagawa, pero kaibahan natin, hindi dahil buhay natin yung maglingkod, kundi meron tayong tinanggap na Kristo sa ating buhay. Meron tayong naranasan sa Kanya. Nakilala natin ang Panginoon, na mahal natin si Kristo sa ating buhay. Kaya tayo ngayon naglilingkod. Kasi alam niyo bakit? Yan ang sikreto ng 12 apostles. Yan ang sikreto. Sila ay uneducated, walang mga pinagmamalaki, walang mga pinag-aralan. Kung titignan sa standard ng mundo, failure silang lahat. Mga makasalanan, iba-iba mga background nila. Pero alam niyo po, they turned the world upside down. Naglingkod sila kahit nakatayapang kanilang buhay. Iniwan nila kanilang mga mahal sa buhay. Mga ari-arian, ipinagpalit nilang lahat ng yon para lamang sa paglilingkod kay Kristo. Bakit? Naging totoo sa kanila si Kristo. Yan lang naman talaga eh. Kaya dito sa JTG Manila, meron nga tayong slogan, where Christ is real. Maging totoo lang sa iyo si Kristo talaga eh. Hindi siya isang kwento lang, hindi siya isang pangangaral lang ng pastor, hindi yan nababasa lang sa Bible, kundi isang totoong karanasan sa iyong buhay. Sabi ko kanina, nung panahon naman, wala naman nag-aalalay sa amin. Wala. Alam ng Diyos yan. Walang magtatapik sa amin, magpatuloy ka sa paglilingkod. Wala ka J-group kami, wala. Wala kami mapaalit kayo, may mga J-group na kayo ngayon. Linggo-linggo may magpapaalala sa inyo. Yan doon, wala naman eh. Alam niyo anong meron sa amin? Yung karanasan. Na hindi namin kayang itatwa sa aming sarili na may totoong Kristo na nagligtas sa amin. Kaya kami naglilingkod. Ano man ang mangyari, ano man ang pagdaanan, ano man ang mga bagay na mga nangyayari sa mundong ito, hindi mag-i-stop. Deeper service. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Alam niyo po, ang challenge sa atin ni Lord ngayon, at ito ay ipinangaral sa atin ngayong midweek service kung saan karamihan sa atin ay manggagawa ni Lord. Sapagkat pinapaalala sa iyo, kapatid ng Panginoong Diyos, paglingkuran mo siya ng buong puso. Ang isang matatag na paglilingkod, ang pinag-uugatan nito ay totoong Kristo na naranasan mo sa buhay mo. Naintindihan niyo yun? Yung totoo kang na born again. Pagtapos mong maranasan si Kristo, naging totoo siya sa'yo, magiging normal sa'yo ang respond, Lord, paglilingkuran kita. Kasi totoo na siya sa'yo eh. Pero mahalagang tanong ngayon, totoo na ba si Kristo sa'yo? Ulitin ko yung tanong, totoo na ba si Kristo sa'yo, kapatid? Sapagkat ang totoong karanasan kay Kristo, automatic ang resulta niyan ay totoong paglilingkod. Sa oras nito, suriin tayo muli ng Panginoon. Allow the Holy Spirit to search our heart. Bakit ka naglilingkod sa Kanya? Bakit ka nagbibigay ng panahon sa paglilingkod? Anong pinag-uugatan niyan? Anong pundasyon niyan? Anong dahilan niyan? Sapagkat lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, ay hahatulan ng Panginoon. Paparaanin sa apoy kung ang ating mga ginawa'y ginto sa Kanyang harapan. Pasuri tayo kay Lord sa oras na ito. Baka maggagawa ng Panginoon. Baka namamali ng ating motibo. Napapalitan ng ating mga pangarap. Napapalayo ang puso mo sa Kanya.
hindi ka tatagal sa paglilingkod, kapatid. Allow God right now, to the power of the Holy Spirit, to search your heart. Kamusta ng paglilingkod mo sa Panginoon? Mabilis ka bang manghinawa? Mabilis ka bang mapagod at tumayaw? Pasuri ka sa Diyos sa oras na ito. Hallelujah.